Muli po ay nandito ang inyong lingkod upang bumati una sa lahat sa bawat isa sa inyo na aking mga tagasunod, tagapanood sa YouTube channel na ito. Ako po ay bumabating muli sa inyo ng magandang araw, magandang umaga at lalagi pong nasain ng aking puso na kayo ay nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan, na laging inyong nararanasan ang banal na presensya ng ating Diyos na may kapal. Sa umaga pong ito ay darako po tayo muli sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Nakatutuwa po na kayo ay lagi kong nakakaniig at nakakasama sa himpapawid sa pamamagitan ng channel na ito. At bago po tayo magsimula, katulad po ng dati, atin pong anyayahan ang banal na Espiritu ng Diyos na sumama sa ating patuloy na ginagawang pag-aaral at pagsamba sa Kanya. Tayo po yung mukot manalangin. Ama naming banal, minsan po ay narito po muli kami upang magpasalamat sa iyong ginawang kabutihan sa bawat oras na lumipas sa aming buhay, sa nakalipas ng mga linggo. Salamat po sa iyong paggabay at pag-iingat at sa iyong provision pinagkaloob sa bawat isa. Hiniling po namin ang iyong patuloy na paglilinis ng aming puso't isip, pagpapatawad sa aming mga gawang pagkakamali at kasalanan. Gawin mo po kami karapat-dapat muli sa araw na ito. Sa aming gagawing pag-aaral, matuto kami at samahan mo kami. At lalaging sa iyo po luwalhati sa matamis na pangalan ni Jesus, ito po aming samot na langin. Amen. Sa araw pong ito ay naghanda po muli ako ng isang napakagandang aralin. At ito po ay pamamagatan nating unempowered life. Unempowered life. At atin pong babasahin muli ang isang bahagi ng banal na kasulatan na kung saan po ay magiging gabay sa ating patuloy na pag-aaral. Atin pong buksan ang ating mga banal na kasulatan kung kayo po ay may hawak sa inyong kinalalagyan. Dito po sa unang Korinto chapter 11 verse 1. 1 Corinthians chapter 11 verse 1. And it says, "Be ye followers of me, even as I am of Christ." Maging tagatulad kayo sa akin na gaya ko naman kay Kristo. Pagpalain po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Dito po sa ating binasang talata ay dapat nating tanungin ang mga tanong ito. Una, sino po ang kinakausap ni Apostle Paul sa yugtong ito? Nang sabihin niya na tularan niyo ako tulad ng pagtulad ko kay Kristo. Mahalaga po ang maunawaan ng bawat isa kung sino ang kausap ni Apostle Paul sa kanyang pagsasalita sa 1 Corinthians 11:1. Dito po ay, kung titingnan natin ang background, ay kinakausap po ni Apostle Paul ang mga mananampalataya ng mga taga-Korinto. Meaning to say, siya po ay nangungusap sa mga taong nakakilala na sa ating Panginoong Hesus. At ang ikalawang tanong, tayo po ba ay kasama sa kinakausap ni Apostle Paul? Ang masasabi ko po ay sa tulong ng banal na salita ng Diyos ay mapapatunayan ko po kasama po tayo sa kinakausap ni Apostle Paul. Kasi sabi po ng ikalawang Timoteo chapter 2 verse 11, 2 Timothy chapter 1 verse 11. Atin pong buksan yung 2 Timothy chapter 1 verse 11. And it says, "Whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles." Sabi po ni Apostle Paul, siya ay sinugo upang mangaral, maging apostol, at magturo sa mga hintil.
Dalawang uri po ng tao meron sa daigdig nito. Una, yun pong tinatawag na chosen people of God, o yung piniling mga tao ng ating Diyos, at ito po ay walang iba kundi ang mga Israelita o ang mga Hudyo. Sabi po sa banal na kasulatan, sa lumang tipan, ang Diyos ay pumili ng mga tao na kanyang ituturing na kanyang sariling bayan. At yung pong mga bansa o nasyon na labas ng Israel ay tinawag pong Gentile nation, at kasama po tayo doon. At si Apostle Paul po ay sinugo upang magturo, mangaral at maging apostol sa mga hintil. Tayo po ay hintil sapagkat ayon po sa kasaysayan, ang hintil po o ang mga hintil, mga bansang hintil o pagano, ay mga bansang may iba't ibang paniniwala at kinikilalang kani-kaniyang Diyos. At karaniwan po ang Diyos na ito na kinikilala ng mga hintil ay hindi nakabase o nakasalig sa salita ng Diyos. Pero ang bayan po ng Diyos na pinili ng Diyos ay may tamang pagkakilala sa ating Diyos. At ang mga hintil po, dumating ang yugto na sabi ho sa mga gawa na tayo ay kinilala rin ng Diyos at pinili na kanyang maging bayan din dahil po kay Kristo. At dahil po sa pagkilala natin kay Kristo, tayo po ay itinuring na ring bayan ng Diyos. Pero nung una, tayo po ay hindi bayan ng Diyos. Tayo po yung mga hintil, mga pagano. Hindi kabilang sa pinili ng bayan ng Diyos. At dito po ay nangungusap si Apostle Paul sa mga hintil na Kristiyano. Kasi sa Korinto po, karaniwan po ay ito po'y bahagi ng Roman Empire, ang Corinth, na kung saan po ay nag-pioneer si Apostle Paul ng maraming churches. At dito po ay sumulat siya, at ito po nga po ang isang bahagi ng kanyang sulat na kanyang sinabi sa kanyang mga tagapasa at sa kanyang mga audience na sabi niya, tularan niyo ako tulad ng pagtulad ko kay Kristo. Dito po ay may bagay tayong dapat nating nang mabuti. Sinasabi po ni Apostle Paul sa chapter 11 verse 1 ng 1 Corinthians na tularan natin siya tulad ng kanyang pagtulad kay Kristo. Saan po natin siya tutularan? May tatlo pong aspeto na dapat tularan natin si Apostle Paul. Number 1, sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Pangalawa, sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon. At pangatlo, sa kanyang ginawang paglilingkod sa ating Diyos na buhay. At titingnan po natin ng maliwanag saan pong bahagi ng buhay ni Apostle Paul dapat tayong tumulad. Bagamat nabanggit ko ang tatlong bagay na dapat nating tularan sa kanya. Nais ko pong basahin ang sinasabi po ng ikalawang Timoteo chapter 4 verse 7 and 8. And it says, 2 Timothy chapter 4 verses 7 and 8. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Sa Tagalog po, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Dito po ay may tatlong bagay na dapat po nating tularan sa buhay ni Apostol Pablo. Na ang buhay ni Apostol Pablo ay isa pong buhay na in-empower ng ating Panginoong Hesus. Nung kanya pong makastagpo si Apostol Paul sa daang Damascus, doon po sa Acts chapter 9, verses 3 onwards, na kung saan po ay during that time ay inuusig ni Apostle Paul ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpapakulong sa mga mananampalataya at pagpatay sa mga hindi susunod sa utos ng mga pinunong pangrelihiyon na kinabibilangan niya. Subalit, nagkataon na ang kinabibilangang pananampalataya ni Apostle Paul ay hindi siya ang tunay na pananampalataya na dapat na sundan. Subalit si Apostle Paul po ay masugid na tagasunod dito.
Kaya isang araw, sabi po sa Acts chapter 9, sa paglalakbay ni Apostle Paul sa daang Damasco ay nangusap ang Panginoon at siya po ay binulag sa loob ng 3 araw at doon po ay nagpahayag ang Panginoong Hesus sa kanya. At kung atin pong titingnan ang mga talatang aking nabanggit, ay ganito po ang ating mababasa sa mga gawa, chapter 9, verse 1 onward. Datapwat si Saulo, walang iba kundi si Pablo, ito pong si Saulo, na sumilakbo pa nga ng pagbanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon, ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya'y makasumpong ng sinuman na nasa daan, maging mga lalaki o mga babae, kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. At sa kanyang paglalakad ay nangyari ni siya'y malapit sa Damasco at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At siya'y nasubsob sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. Dito po sa daang Damasco ay kinatagpo ng Panginoon Jesus si Apostle Paul na nung una ang pangalan niya ay Saulo. Subalit nung kanyang makilala ang Panginoong Jesus ay pinalitan ito ng Pablo. At dito po ay ipinakikitang masugid na tagasunod ng pananampalatayang Judaismo si Apostle Paul na kung saan inuusig niya ang lahat ng mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Subalit, ang Panginoong Jesus ay nagpakita sa pamamagitan ng kanyang anghel sa isang pangitain, sa pamamagitan ng isang liwanag at kinausap siya. At ang sabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sumagot si Apostle si Saulo at ang sabi niya, sino ka, Panginoon? At sumagot ang Panginoong Hesus. Ang sabi niya, ako ang Panginoong Hesus na iyong pinag-uusig. At pagkatapos siya po ay binulag ng 3 araw at doon ay dinala sa isang lugar at doon nagministeryo ang banal na espiritu sa pamamagitan ng kapwa-lingkod at na si Ananias at ipinakilala sa kanya ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga palatuntunan. At pamula noon ay naging masugid na tagapaglingkod na si Apostle Paul ng ating Panginoong Hesus. At dito po sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoong Hesus at pagsunod at pagkilala sa ating Panginoong Hesus bilang kanyang tagapagligtas ay nabago ang kanyang buhay at naging masugid at mahusay na tagapaglingkod ng ating Panginoon si Apostol Pablo at sinugo siya upang mangaral sa mga hintil. Kaya nga po kanina nabanggit po sa inyo, nung sabihin ng Apostol Paul na tularan ninyo ako tulad ng pagtulad ko kay Kristo, ang kinakausap niya ay mga mananampalatayang hintil during his time and during our time. Ang bawat mga hintil na kumilala sa Panginoong Hesus ay bahagi ng pangungusap nito. Na inaatasan tayo ni Apostle Paul na tularan siya tulad ng pagtulad niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. At ano po ba ang ating makikita kanina sa ating binasa? Sabi niya sa 2 Timothy 4:7 and 8, I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. There are 3 things to be considered and to be studied here. Number 1, according to Paul, he fought a good fight. Siya po ay nakipagbaka ng isang mabuting pakikipagbaka. And it implies an active life. Kung ating pag-aaralang mabuti, during the time na si Paul ay nagmi-ministeryo sa lupang ito, siya po ay nakipagbaka ng isang mabuting pakikipagbaka
Na ang ibig sabihin, Paul had an active life. Paul had an active life. Siya ho ay may isang aktibong pamumuhay na kung saan po ay bawat araw sa aking pagsasaliksik, siya po ay umaalis, pumupunta sa mga sinagoga upang mangaral ng salita ng Diyos. Pumupunta sa mga kabundukan, sa mga kapatagan upang ipangaral ang salita ng Diyos, upang magbukas at mag-pioneer ng mga panibagong iglesia na kung saan doon tinitipon ang mga bagong mananampalataya. Very active ang buhay ni Apostle Paul during his time. Kanyang patuloy na sinusunod ang atas sa kanya na ipangaral ang mabuting balita sa mga hintil. Very active ang buhay ni Apostle Paul during that time. Sa pagtuturo, sa pangangaral, at sa pagtatayo ng mga bagong churches, house churches during his time. At sabi ni Apostle Paul, tularan natin siya. Dito po ay titingnan natin ang isang bahagi ng ating tutularan sa kanyang buhay. Ang pagiging active niya sa paglilingkod sa ating Panginoon at pagpabahagi ng kanyang pananampalatayang tinanggap mula sa ating Panginoon. At sa ating panahon, nakikita po natin na marami mga mangangaral ang patuloy na nangangaral at gumagala upang ipahayag ang salita ng Diyos. Subalit ang tanong sa umagang ito sa ating mga kapatid, sa inyo mga kaibigan, mga magulang, kayo po ba ay may aktibong buhay na katulad ni Apostle Paul, na kung saan po ang kanyang buhay ay ginagamit sa pagtuturo, sa pangangaral ng salita ng Diyos? Maaring sabihin ninyo, hindi naman ako katulad ni Apostle Paul na ako'y isang apostol. Oo, pero sabi ng Apostle Paul, tularan natin siya. Hindi man sa pagiging apostol, kundi tularan natin siya sa pagiging aktibo sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan. Marahil hindi ka pastor, marahil hindi ka ebangelista, marahil hindi ka apostol. Pero bahagi ka bilang mananampalataya sa katawan ni Kristo at tayo inaatasan na maging kabahagi sa pagtuturo, pangangaral, pagbabahagi ng salita ng Diyos. Na kailangan tayo maging aktibo sa pagbabahagi ng mabuting balita. Bagamat ngayon po ay pandemic, nasa quarantine ang marami. Hindi makakilos, hindi makagala, hindi makapagbisita sa iba't ibang lugar. Subalit hindi ito makapipigil upang hindi tayo maging active sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Katulad ni Apostle Paul, na sabi niya, tularan natin siya. Na kung papaano siya naging aktibo sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos, dapat tayong mga mananampalataya, tayong mga may takot sa Diyos, tayong naniniwala sa ating Panginoon Hesus, ay dapat nagiging aktibo sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Oo, ngayon ay pandemic. May krisis dahil sa COVID-19. Pinagbabawalan tayong gumala at makihalo sa maraming tao. Subalit maraming pamamaraan ang Diyos, katulad ng social media. Kaya nga po ako'y narito sa Himpapuid. Ginagamit ko ang social media, ang YouTube, para maipahayag ang salita ng Diyos, sapagkat maraming tao ang nangangailangan na marinig ang salita ng Diyos. Sabi ng Apostle Paul, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita na siyang kapangyarihan sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya sa Kanya. Napakahalaga po ng mabuting balita. Napakahalaga pong marinig ng bawat tao ang mabuting balita. Lalo higit sa panahon ito, maraming nawawalan ng pag-asa. Marami pong nadidepress dahil po sa nakikitang paghihirap at pestilence. Marami hong namamatay dahil sa COVID-19, nawawalan trabaho, nawawalan ng
pag-asa dahil sa krisis na ito. Pero ang salita po ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. Kaya po ito'y dapat na ipapangaral. At nagiging aktibo ang maraming mananampalataya sa pagbabahagi nito sa iba't ibang kapamaraanan. Si Apostol Paul po ay nakipagbaka ng mabuting pakipagbaka. Kanya pong ipinahayag ang mabuting balita during his time. Bagamat siya po ay nakaranas ng panggigipit sa iba't ibang grupo ng pananampalataya, pero siya ay nakipagbaka ng mabuting pakipagbaka. Kanya pong ibinahagi ang salita ng Diyos sa isang tama at mabuting pamamaraan, sapagkat nais siyang masunod ang kalooban ng ating Panginoong Hesus. At sabi ni Apostol Paul, tularan niyo ko tulad ng pagtulad ko kay Kristo. Si Kristo po, nung siya'y suguin ng Ama, sumunod po siya. Kanya pong ipinaghayag ang paghahari ng Diyos dito sa lupa. At siya po ay naglingkod sa maraming tao, nagpagaling, nangaral, nagturo sa maraming tao hanggang sa uli ng kanyang buhay dito sa lupa. At si Apostle Paul ay naistularan siya na habang may pagkakataon na siya'y buhay during that time, ay maging aktibo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaibigan, aktibo ka ba sa pagpapahayag ng salita ng Diyos? Sa iyong paaralang kinabibilangan, sa iyong opisina o pagawaan na kinalalagyan, na ipapahayag mo ba ang salita ng Diyos? Nawa po ay nagagawa ninyo ang bagay nito. Purihin ang Panginoon. Pangalawa, sabi po ni Apostle Paul, he kept the faith. He kept the faith. It means to say that he had a meaningful life. He had a meaningful life. Siya ho ay nagkaroon ng makabuluhang buhay sa pananampalataya. Why? Napanatili at napangalagaan niya ang kanyang pananampalataya. At papaano po ba napanatili ni Apostol Paul ang kanyang pananampalataya? Sabi po niya sa kanyang pagsasalaysay, siya po ay tinalikuran niya ang lahat ng bagay upang makilala niya ang Panginoong Hesus, upang siya ay makahati sa kanyang paghihirap at makiisa sa kanyang buhay na ipagkakaloob at maranasan ang buhay na maguli. At si Apostle Paul po ay nangaral, nagturo, katulad ni Kristo. At kanyang naranasan ang maraming pagsubok, hirap sa buhay sa kanyang pangangaral. At nais ko pong basahin ang isang patotoo patungkol dito. Sabi po sa 2 Korinto 4, talatang 7 hanggang 12. Ganito po ang ating mababasa. 2 Corinthians chapter 4 verses 7 to 12. Sapagkat sino ang gumagawa na ikaw ay matangi? Mali po pagkabasa. Sorry. 1 Corinthians po yung nabasa ko. Dito po tayo sa 2 Korinto. 2 Korinto chapter 4 verse 7 to 12. Ito na po yan. Ngunit taglay namin ang kayamanan ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Sa magkabila ay nangagigipit kami, gayon may hindi nangaghihinagpis, nangangatilihan, gayon may hindi nawawala ng pag-asa, pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan, inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. At sabi po sa verse 17, sapagkat ang aming maagang kapighatian na isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong
bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. At sa verse 16, kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay nanghina, ngunit ang aming pagkataong paloob ay nababago sa araw-araw. Dito po, habang si Apostle Paul ay sumusunod sa pagtalima sa utos ng Panginoon, ipangaral ang mabuting balita. Maraming panganib, paghihirap, suffering sa kanyang tinaglay. Subalit sa kabila po ng bagay na ito, napangalagaan niya ang kanyang pananampalataya sa tulong ng ating Diyos. Hindi ho siya humiwalay. Hindi ho siya tumalikod sa pananampalataya. He kept his faith. At ang tanong sa bawat isa sa atin, napapangalagaan po ba natin ang ating pananampalataya? Do we have a meaningful life like Paul? Si Apostle Paul po ay nagkaroon ng makabuluhang buhay, spiritual na buhay. Dahil napangalagaan niya ang kanyang pananampalataya. Sa panahong ito, kailangan ang pangangalaga sa ating pananampalataya. Kabi-kabila ang pagsubok, kabi-kabila ang paghihirap, na kung saan ay natutulak sa atin upang pagminsay humiwalay sa pananampalataya. Pero si Apostle Paul, sabi niya, tularan niyo ako. Nasa kabila ng mga paghihirap na ito, he kept his faith. Napanatili niya ang kanyang pananampalataya. Kaibigan, kapatid, ano ang mga pagsubok na dinaraanan at problema mo ngayon? Yan ba ay nagtutulak sa iyo upang ikimanghina sa iyong pananampalataya? Gawin mong makabuluhan ang iyong buhay sa pamamagitan ng pangangalaga ng iyong pananampalataya. Katulad ni Apostle Paul, he kept his faith. He had a meaningful life. Siya ho ay nagkaroon ng makabuluhang buhay. Bakit po? Napangalagahan niya ang kanyang pananampalataya. Sa kabila ng pag-uusig, ng paghihirap, ng mga panganib, ng mga pagtuligsa sa kanyang mga pinangangaral na katotohanan, siya hindi nawala ng pag-asa. Nagpatuloy siya hanggang sa wakas. At sa bandang muli, bago siya mamatay, bago siya dumako sa kanyang kamatayan, ay nabanggit niya, I have fought a good fight. I have kept the faith. Napangalagaan ko ang aking pananampalataya. Ibig sabihin, may makabuluhang buhay si Apostle Paul. And last but not the least, sabi niya, I have finished the race. Natapos ko ang aking takbuhin. It implies a successful life. Paul had a successful life, both in physical and spiritual life. Makikita ho natin dito na si Apostle Paul ay nagwika, natapos ko ang aking takbuhin. Hindi po siya tumigil sa kalagitnaan. Siya po ay nagtapos sa kanyang pakikipagbaka sa pananampalataya at paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Tinapos niya. Naging matagumpay siya. At kung ating pag-aaralan ang kahulugan ng pagiging successful, what is success? Ano ang pagtatagumpay? Ano ang katagumpayan? Success is the completion and fulfillment of the original purpose for your existence. Again, success is the completion and fulfillment of the original purpose for your existence. Ang pagtatagumpay po ay ang pagtatapos at pagsakatuparan ng orihinal na layunin para sa iyong pag-e-exist sa mundong ito. Tayo po ay nilalang ng Diyos at tayo nag-e-exist sa mundong ito. Dahil meron pong purpose ang Diyos kung bakit tayo nilalang. We are created with purpose and for purpose. We are created with purpose and for purpose. Tayo po'y nilalang na may kasamang layunin at
para sa layunin. May layunin po ang Diyos. Kaya tayo ay nag-i-exist at kanyang nilalang sa mundong ito. At kapag ating naisagawa ang purpose na yon, at atin po itong natapos, tayo po'y maituturing na tagumpay. We are successful. Because success is a purpose fulfilled. Purpose fulfilled. Ang ibig sabihin po ng success, purpose fulfilled. O fulfilled, I should say. Na isa katuparang layunin. Na si Apostle Paul po ay isinilang sa mundong ito na ang layunin ng Diyos sa kanya ay magamit siya upang maipangaral ang mabuting balita sa mga hintil. Siya ay ginawang apostol, tagapagturo at tagapangaral ayon sa 2 Timothy chapter 1 verse 11. Siya ay ginawang apostol, tagapagturo at tagapangaral sa mga hintil. At ito'y kanyang naisakatuparan. Natapos niya ito. Kaya nga po, pinakikinabangan natin sa panahon ito ang kanyang mga sulat. Alam po ninyo, halos majority ng epistles o mga sulat sa Bagong Tipan ay sinulat po ni Apostle Paul. Naging fruitful, naging meaningful ang kanyang buhay at naging successful. Siya po'y naging active during his time. Naging active, naging meaningful ang kanyang buhay at naging successful. Naging successful kasi na-complete po niya at naisagawa ang original na purpose ng Diyos sa kanyang buhay. At ang original na layunin ng Diyos sa kanyang buhay ay maipangaral niya ang salita ng Diyos, ang mabuting balita sa mga hintil, upang ang mga hintil ay tumanggap ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kasama po tayo doon. Kaya, he finished the race. He had a successful life. Kaibigan, nasaan ka na ngayon sa takbuhin ng buhay? Ikaw ba ay patuloy na nakikipagbaka ng mabuting pakikipagbaka? Patuloy mo bang napapangalagaan ang pananampalatayang pinagkatiwala sa iyo? At patuloy mo bang kinukumplete ang purpose ng Diyos kung bakit ka nag-i-exist? Naitanong mo ba sa iyong sarili, why I am here? Bakit ako narito sa mundong to? Why I am existing in this world? Bakit ako nag-i-exist sa mundong ito? Ano ang layunin ng Diyos sa aking buhay? Naitanong mo na ba yan? Marami pong tao ang nabubuhay sa mundong ito, hindi alam kung ano ang layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Ang alam ng marami, mag-aral, magtrabaho, magpakayama, mag-impok, bumili ng maraming ari-arian, lupa, bahay, magagandang sasakyan, at ito'y itinuturing nilang tagumpay. Pero kung tatanungin po natin ang salita ng Diyos, ano ho ang tunay na kahulugan ng tagumpay? Success is the completion and fulfillment of the original purpose for your existence. What is the original purpose for your existence? Ako po bilang isang pastor, nung di pa ako nakakakilala sa Panginoon, inalam ko kung ano ang real purpose ng Diyos sa aking existence. Why am I here in this world? At natuklasan ko, ako pala'y tinatawag ng Diyos upang ipangaral, ituro ang kanyang mabuting balita sa mga tao. At ito'y aking pinakinggan at sinunod. Kaya ako'y nandito ngayon. Success is a purpose fulfilled. Si Apostle Paul, napulfill niya ang purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya, sa ating panahon ito, dapat nating tanungin, nagagawa ba natin ang layunin ng Diyos sa ating buhay? At magagawa lamang natin ang layunin ng Diyos sa ating buhay kung alam natin ito.
Tanungin mo yung sarili. Bakit ka nag-i-exist sa mundo ito? Yun ba ay para kumain, mag-aral, magtrabaho, magkapamilya at magkaroon ng maraming ari-arian at pagkatapos ay mamatay? Hindi po yan ang tunay na layunin ng buhay ng Diyos sa ating buhay. May kanya-kanya po tayong tungkuling gagampanan. Hindi ko po sinasabing lahat tayo magpastor, maging apostol o ebanghilista. Ang aking pong mga anak ay sinanay ko. Sinabi ko po sa kanila, sa inyong pag-aaral, lagi inyong isasama ang Panginoon. At kung kayo maghahanap buhay na at pag nagkaroon na kayo ng pamilya, huwag niyong kakalimutan Panginoon na paglingkuran. Ngayon po ay may trabaho ng aking panganay. Siya po ay patuloy na naghahanap buhay, kumikita. Pero sa kanyang paghahanap buhay, hindi po nawawala ang pagtutuon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba't ibang kapamagitan. Sapagkat yun ang nakita niyang layon ng Diyos sa kanyang buhay. Kaibigan, kapatid, nakita mo na ba ang layon ng Diyos sa iyong buhay? Bakit ka nag-exist? Kung hindi pa, tanungin mo ang iyong sarili. Why I am here? Anong bahagi ko sa mundo ito? Ano ang layunin ng Diyos sa buhay ko? Itanong mo yan, kapatid. At tunghayan mo ang banal na kasulatan at makikita mo ang kasagutan ng ating Panginoon. May layunin siya sa iyong buhay. Hindi ka nabuhay sa mundong ito upang kumain, mag-aral at maghanap buhay lamang at magkaroon ng pamilya. May iba pang layunin ng Diyos na hanggat hindi mo ito nasusumpungan, hindi makakaroon ng tunay na kaganapan ang iyong buhay. Hayaan mo, sa pag-alis mo sa mundong ito, ay masabi mo rin ang sinabi ni Apostol Paul. I have fought a good fight. I have kept the faith. I have finished the race. Nawa ay natutupo kayo sa ating ginawang pag-aaral. Tularan natin si Apostol Paul tulad ng pagtulad niya kay Kristo. Tularan natin siya sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagsunod sa Panginoon, at sa kanyang ginawang paglilingkod sa ating Panginoon. Know your purpose for your existence, and you will become successful in your life. God bless you, and thank you very much. Tayo manalangin. Ama naming banal, maraming salamat sa umaga nito. Marami po akong mga kababayan, mga kalahi, mga taga-ibang bansa na maaaring nakapanunood ng pangangaral nito. Ang bawat isa sa amin ng Diyos ay may layunin. Hinihiling ko po pagpalain mo ng bawat isa ay makita ang layunin mo sa kanilang mga buhay. Sapagkat ang bawat isa sa amin ay parang isang buto ng isang halaman na sa loob nito ay mayroong punla na dapat na sumipol, na siyang magiging contribution niya kung ito ay mangyayari. Matapos may tanim, magkakaroon ng pagsibol, paglago at pamumunga. At yung bungang yun, ang kontribusyon ng bawat buto na naitanim, na naging puno. Kami bilang mga tao ay binigyan mo sa aming buhay ng mga talento at kaloob upang magamit namin, upang maging makabuluhan, mabunga ang aming buhay. Lord, tulungan pong masumpungan ng bawat isa ng aking mga kapatiran, ng aming mga kababayan, ng bawat tao, ang layunin mo sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo po sila at magamit nila ang mga bagay nito sa ikinululuwalhati mo at sa kanilang itatagumpay. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakinig at nanood sa pag-aaral nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At sa aking pagtatapos, muli po ang aking pakikiramay sa aking namayapang senior pastor, sa kanyang pamilya. Kagabi, ako po ay taus-puso nakikiramay sa pamilya Samson. Isa pong napakabuti, maginoong pastor, si Pastor Ed Samson. Siya po ay aking nakasama sa loob po ng mahigit 30 taon.
at siya po ay naging mabuti na aking senior pastor. Salamat po sa inyong buhay, Pastor Ed, at salamat sa iyong pamilya na nagkaloob ng kalayaan na magamit kayo sa kaubasan ng ating Panginoon. May you find peace and rest in the hands of God. Brothers and sisters, see you next Sunday. God bless you. May the loving grace of our Heavenly Father, and may the peace and joy of our Lord Jesus Christ, and may the presence of the Holy Ghost be with us always. In Jesus' name. Let's say, Amen. God bless you po, at maraming salamat sa inyong lahat. See you next Sunday.